kawayan. Ayan, sinira namin to kasi ano siya, pinalitan namin ng ganitong klase na galvanized na. Although ito namang flying pin na kawayan, mabuti naman siya, kaso nga lang, hindi siya tatagal kasi mabubulok din siya. Gagastos ka rin ng mga kahoy tulad ito. Ayan, ayan. Mabubulok din yung kawayan. So, ito yung nangyari. So, papalitan natin. At ito yung galvanized na sinasabi ko sa inyo. O, ayan. Ang paggawa ng galvanized na ito ay talagang napaka-durable. Kasi nag-order kami doon talaga mismo sa kakilala namin na talagang proven namin na yung ginagamit niya na materyales ay talagang yung baga long lasting po talaga. Ayan, tatagal talaga siya. Hindi kagaya nitong sa kawayan nga, hindi siya magtatagal. Mura nga lang siya, kaso nga, hindi siya magtatagal at gagastos ka pa rin naman. Napapamura ka nga, makamura ka nga, yung sabi nila, nakamura ka nga, napamura ka naman. So, ayan. So, eto na yung gagamitin naming bago. Galvanized na tayo mga ka-chicken. Para mas titibay. Ayan. Mas titibay, long-lasting ang ating galvanized. Ayan. At syempre, gaganahan yung ating mga manok pag inilagay na natin sila dito isa-isa. Abangan nyo mamaya ang susunod na kaganapan ng ating mga galvanized na ganitong klase. Ayan. Ito na yung mga ka-chicken. Ayan, sisirain na natin to mamaya. Ayan, kasi yung mga trabahante natin doon nagmamasa pa ng simento. So, ito, syempre, nasira na, sirain na talaga yan. Papalitan na natin ng galvanized. Ayan. Ayan, nakagawa na po tayo ng 21 pieces na flying pin. So, ayan. So, ang purpose po namin dito, unang-una, kung bakit kami gumagawa ng flying pin, ay para ma-maximize natin yung area. At syempre, dapat yung galvanize ang gamitin natin para talaga matibay at iisang gastos lamang. At syempre, tatagal. So, yun. At syempre, ang ginagamit po namin ay yung galvanized po talaga. May mga China po na galvanized, pero yung atin po ay talagang original po. Ayan, talagang matibay siya at hindi siya kalawangin. So, iisang gastos lamang po. So, ayan, ito siya. Tapos po, dito tayo sa kabila. Ayan. Yung pangalawa po nating purpose kung bakit tayo nag-galvanize, para po yung mga aktibidad ng ating mga manok, kagaya ng scratching, ayan, gaya ng stretching, at yung pag-ipad-ipad nila ay magagawa nila sa loob. Ayan, tingnan nyo. Yan. At syempre, para maiwasan din natin na yung kanilang mga pakpak ay ma-damage. Kasi dito sa amin, may magpunta ng mga buyer, tapos syempre, gusto nilang ipa-spar yung manok. Lalo na yung manok natin nasa loob ng kulungan, yung kanilang pakpak, hindi nila ma-stretching. So, pag andito sila sa loob, yung pakpak nila ay kaya nilang ma-stretching. Ayan. So, pag mag-spar sila, syempre, yung kanilang pakpak ay hindi ma-damage. Yun, yung purpose natin kung bakit sa galvanize yung ating mga manok. Ayan. Para hindi ma-disalign yung kanilang mga pakpak. So, ganyan. So, komportable sila sa loob. Yun. At syempre, yung pangatlo natin, dito tayo sa kabila. Ayan. So, ang pangatlo kung bakit tayo naggamit ng galvanize ay para safety po yung ating mga manok. Kasi unlike yung nasa cord lang sila, minsan, syempre, nag-alis ako ng bahay, tapos, hindi talaga maiwasan na yung kanilang mga PC ay maputol. So, ayun, pag uwi ko sa bahay, nagsalpuka na yung mga manok. So, pag uwi ko, wala na, patay na yung manok na natin, mga nakawalan. Ayun.
Yang dito kita na po. Tapi kelas apa? Bakit tayo nag-galvanize? Ay, tingnan nyo po ito. Ayan, oh. Naka-double lock po siya. Ito po yung lock sa ibaba, sa taas. At saka may lock din po siya sa baba. So, ayan. At syempre, bukod sa may, may roof na tayo dito sa itaas, may roof din po tayo dito sa ilalim. So, ayan. So, safety na safety po yung ating mga manok. So, kung makawala man yung manok natin, ayan, hindi sila magsasalpukan. Ayan. Kasi nakakulong sila. So, yun yung isang rason po din natin. Gumagawa ng ating galvanize. So, una, ayun, para ma-maximize natin yung area natin. Ayun. At so, yung pangalawa ay para yung aktibidad ng ating mga manok, gaya ng flying, paglipad nila, scratching, at syempre yung stretching. Ayan, yung pangalawa nating rason. So, yung pangatlo nating rason, yun nga, yung safetyness ng ating mga manok. Kasi naka-double lock sila. Ayan, meron dito sa ibaba, sa taas. At meron din dyan sa baba. At syempre, may double roof tayo kung tawagin. Ito yung roof natin sa una. Tapos sa ilalim, may ano din siya. May takip din siya sa ilalim. So, safety na safety yung ating mga manok. So, at lastly po, ayun, yung panghuli po nating rason, syempre, beautification. Ayun, so malinis silang tingnan. Ayan, ayan, malinis silang tingnan. Ayan, at madali lang din po silang pakainin at madali din po silang painumin ng tubig. Ayan. So, tingnan ninyo. So, ayan. So, bukod doon, i-compare kasi natin sa ano lang sila, sa naka-cord lang sila. Minsan, ako din yung nagpapakain sa kanila, hindi talaga maiwasan na may manok na matapang. Ayun. So, mahirap po pakainin yun kasi, nanlaban. Ayun, nanlaban po yung ating mga manok, kaya hindi ko kaagad mapakain. So, yung handle ko na mapapakain sa kanila. Pero sa ganito, ayun, madali lang silang pakainin at painumin. So, ayun. Pagmamahal ay hindi lamang yan mapapatunayan sa iyong oras at pagpapahalaga. Dapat gagastos ka talaga. So, ako po si Queen Davao na nagsasabi po sa inyo, kapag may problema, chicken lang yan. So, don't forget to like, subscribe my channel, and hit the notification para lagi kayong updated sa mga videos na aking ipapalabas. So, don't say bye, just say see you to my next video.